Magsisimula na ngayong araw ang bentahan ng 38 pesos kada kilo na bigas. Si Clazel Pardilla sa detalye. Rising Cheng J. Mabigat na sa bulsa ni Justin ang sobrang taas na presyo ng bigas. Kaya ang dating tig 60 pesos na binibili niya, pinalitan muna ng tig 50 pesos kada kilo. Pinipili ko po minsan kung ano yung mas mura, depende po sa budget. Para po mas mapagkasya yung budget po sa bahay. Diskarte naman ni Marilyn para makamenos gastos. Nagpapaano ako ng mababa at saka medyo maganda para imimix lang namin siya. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 37 hanggang 65 pesos ang kada kilo ng bigas sa mga palengke. Sabi ng National Price Coordinating Council, masyadong mataas ang umiiral na presyo ng bigas sa kabila ng pagbaba ng presyo nito sa pandaigdigang merkado at pinaliit na taripa sa imported rice. Kaya inirekomenda na ng NPCC sa Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency. Kapag nangyari yan, papayagan ang National Food Authority na magbenta ng murang bigas sa mga lokal na pamahalaan na maaring gamitin bilang ayuda o ibenta sa publiko. Ibibigay sa halagang 36 pesos ang NFA rice sa mga LGU na pwedeng ibenta ng 38 pesos kada kilo. Layo nitong impluwensyahan ang presyo ng bigas sa mga palengke at ang ibababa raw sa presyo ng bigas. 3 to 5 pesos is really possible in my opinion. Lalo na yung world prices din bumaba na rin ngayon. Yung 300,000 na tons na nasa NFA warehousing ngayon, pag in-unload sa public yan, sa consumer yan, it should help also lower the price of rice in general, ano? Dahil it's additional supply to the market. Alinsunod sa Rice Tarification Law, binibigyan ng kapangyarihan ang pinuno ng Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency. Pero ipaalam muna ni Tiu Laurel ang desisyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May solid data tayo na that shows na justified talaga to. Yung presyo na 62 na yun, dapat as of now, dapat 58 yan. Pero dapat after 2 weeks from now, dapat 55 yan. Dahil pababa ang world market prices. Makatutulong din ang hakbang na ito para paluwagin ang bodega ng National Food Authority at bigyan daan ang papasok na ani ng mga magsasaka na bibilhin ng ahensya. May 700,000 sako ng bigas ang NFA na sa susunod na buwan ay maituturing ng non-regular o palumang stock. Ibig sabihin, higit 2 buwan nang nakaimbak at kailangan ng ilabas. Talagang punong-puno na yung warehouses na. So there is also that particular issue that we really have to face, to solve. No? And kailangan talaga namin ibenta. Sa unang linggo ng Pebrero, target ipatupad ang food security emergency. Uunahin naman ang pagbibenta ng NFA rice sa mga LGU sa Metro Manila. Habang hindi pa yan umiiral, babantayan ng pinagsanib puwersa ng DA at Department of Trade and Industry ang presyo ng bigas. Epektibo sa Lunes, January 20, ipatutupad ang maximum suggested retail price na 58 pesos kada kilo sa imported rice. Ininspeksyon ng 2 ahensya ang presyo ng bigas sa ilang palengke, ang nakita ng DA at babala ng DTI. In my opinion, medyo may konting profiteering in my... We will act accordingly. Maaring magmulta na hanggang 2 milyong piso at kulong na 15 taon ang lalabag sa Price Act. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.